Sa pinakamadilim na sulok ng kuweba, may nagmamasid. Isang high-rank monster ang kanina pa nagtatago, naghihintay ng tamang pagkakataon para sumugod. Pero si Eugene, hindi siya ang tipo na maghihintay lang. Sa isang iglap, nagpakawala siya ng matinding itim na enerhiya, isang direktang provokasyon para pilitin ang boss na lumabas sa lungga nito. At hindi siya nabigo. Ang dambuhalang halimaw, sa isang nakakangilabot na sigaw, ay biglang nag-iba ng anyo at sumugod ng buong bilis. Maging si Miriam ay hindi nakapag-react sa bilis ng pangyayari. Halos isang anino lang ang dumaan. Pero dahil sa bilis ng reflexes ni Eugene, nagawa niyang iwasan ang unang kalmo. Ngunit dito nagsimula ang problema. Habang naghahanda si Eugene para sa counter-attack, napansin niya ang isang kakaibang bagay, ang form ng halimaw ay patuloy na nagbabago. Sa gitna ng mabilis na pagsugod nito gamit ang matatalim na kuko, ang espada at claw ay nagpang-abot sa isang madugong sagupaan. Dito natin makikita ang kakaibang level ng kalaban na ito. Ang boss na ito ay hindi lang basta malakas, isa itong form shifter. Binago ni Eugene ang posisyon ng kanyang espada mula upward patungong downward at tinusok sa lupa nang mapansin niya ang mabilis na pag-adapt ng halimaw at nagbago ng anyo bilang isang ahas para umatake sa lower ground. Ito ay isang adaptive combat pattern, isang klase ng kalaban na binabasa ang galaw mo para baguhin ang kanyang sarili. Isang maling galaw, at pwedeng ito na ang huli. Sa isang iglap, huli na nang mapansin ni Eugene ang mahabang buntot ng ahas na pumulupot sa kanyang katawan. Habang naghahandang kumagat ang halimaw, hindi nagpanik ang ating bida. Sa halip, nagpakawala siya ng malakas na itim na enerhiya mula sa kanyang katawan na nagpuwersa sa halimaw na tumakas paitaas at bumalik sa anyong paniki. Nagpakawala ang bat-boss ng isang nakakangilabot na sonic blast habang nakakapit ang halimaw sa mga stalactites ng kuweba. Pero para kay Eugene, ito ang pagkakataong hinihintay niya. Sige, ibuhos mo na ang lahat, hamon niya. Pero sa halip na umiwas, itinaas ni Eugene ang kanyang palad. Isang dambuhalang dark energy beam ang lumabas mula sa kanyang kamay, tumatagos sa sonic blast at direktang bumaon sa katawan ng halimaw. Isang hiyaw ng sakit, at isang kumikinang na scarlet mana crystal ang nalaglag mula sa bangkay ng boss. Mabilis namang kumilos si Miriam para saluin ang scarlet mana crystal upang ibigay sa ating bida. Dito napagtanto ni Eugene na lumalakas na siya. Hindi lang basta pinalakas ni Eugene ang sarili niya, kinain niya ang Scarlet Crystal para makuha ang isang forbidden ability. Ngayon, may kakayahan na siyang magpalit ng anyo. Pero may limitasyon, maaari lang siyang maging anyong halimaw na nagtataglay ng mana crystals. Isipin niyo ang versatility nito sa labanan. Ang itim na enerhiya na bumalot sa puso ni Eugene bago ito sumabog ay senyales na ang kanyang katawan ay ganap nang nag-evolve para hawakan ang ganitong klaseng kapangyarihan. Lalong tumatalas ang mga sentido ni Eugene. Matapos makain ng Scarlet Crystal, naramdaman niya ang fear na kanyang skill ay mas matindi pa sa dati. Tumalsik ako dahil doon, tigilan mo na nga ang pagyayabang ng iyong lakas, bulyaw ni Miriam. Ngayon, pati ang mga dating blind spots niya ay nababasa na niya. Pero sa gitna ng kanyang bagong lakas, may naramdaman siyang kakaiba sa kailaliman ng kuweba. Kahit si Miriam ay napapa-atras na sa takot sa kakaibang kilos ng ating bida. Habang papalapit sila sa dulo ng dungeon, napansin na din ni Miriam ang kakaibang ingay. Sir Eugene, nakuha mo na ang crystal, bumalik na tayo. Mamamatay tayo rito, pakiusap niya. Pero ang bida natin, hindi basta-basta aatras, dahil may naramdaman siyang enerhiya na hindi dapat naririto sa mundong ito. Pagpasok nila sa isang nakatagong silid, bumungad ang isang bangungot. Sa gitna ng dilim, naghihintay ang itinuturing na pinakamalakas na halimaw sa ibabaw ng lupa, ang twin-headed ogre. Pero hindi ito ordinaryong halimaw. Ayon kay Miriam, isa itong undead na binuhay gamit ang itim na mahika. Sino ang may kakayahang bumuhay sa ganitong klaseng dambuhala? Habang nanginginig si Miriam, kalmado lang si Eugene. Mamaya na natin alamin kung sino ang gumawa niyan, sabi niya habang mabilis na sumugod sa halimaw. Sir, mas makakabuti kung hahayaan mo na yan, wika ni Miriam. Huwag ka nang makisali, tugon ng ating bida. Isang pagkakamali na nagbunga ng sakuna. Sumugod si Eugene para sa isang mapangahas na atake, pero sa isang iglap, sinalaglang ng twin-headed ogre ang kanyang dambuhalang palakol. Sa tindi ng impact,
ang sandata ni Eugene ang nadurog imbes na ang kalaban. Ang balat niya, parang asero. Sambit ni Eugene habang mabilis na umiiwas sa ganti ng halimaw. Pero dito tayo mas lalong kikilabutan, nang subukan ni Eugene na gamitin ang kanyang itim na enerhiya para takotin ang ogre, tumawa lang ang dambuhala. Isang nakakangilabot na tawa bago nito literal na winakli ang itim na enerhiya gamit ang purong lakas. Hindi pa man nakaka-recover ang ating bida, mabilis siyang sinunggaban ng ogre sa mukha. Sa isang marahas na galaw, isinalya si Eugene sa sahig na nagresulta sa dambuhalang bitak sa impact. Dumausdos ang dugo, at habang nakahiga sa gitna ng pagkatalo, isang huling suntok ang pinakawala ng ogre. Pero sa gitna ng sakit, nangingibabaw ang isang boses sa isip ni Eugene, hindi, kung mamatay ako rito, paano na ang aking paghihiganti? Ang twin-headed ogre ay pictier na sa surface, pero dahil isa na itong undead, wala na itong nararamdamang sakit at takot, isang perpektong killing machine. Sa gitna ng pag-aagaw buhay, isang revelasyon ang sumabog sa isip ni Eugene. Dahil sa Scarlet Mana Crystal, nakita niya ang mga anino ng kanyang nakaraan, mga vampira. Malabo pa ang kanilang mga mukha, pero sapat na ito para magliyab muli ang kanyang determinasyon. Kung titigil ako rito, ang paghihiganti at ang katotohanan ay habang buhay na mawawala sa akin. Sa isang matinding sigaw, nagpakawala si Eugene ng dambuhalang enerhiya na nagpatalsik sa dambuhalang kamay ng ogre. Sir Eugene, buhay ka! Sigaw ni Miriam, na ang tanging inaalala ay kung sino ang gagawa ng kanyang Golden Castle. Pero wala nang oras si Eugene para sa biro. Tumabi ka, utos nito. Sa kabila ng matinding sakit, sinubukang gamitin ang kanyang fear ability, pero gaya ng hinala ni Miriam, hindi tinatabla ng takot ang mga undead. Tumakas na tayo, wika ni Miriam. Habang mabilis na sumusugod ang twin-headed ogre para sa panibagong round, kailangang mag-isip ng bida natin ng paraan para matapos ang laban na ito. Sa isang suntok ng ogre, sinalag ito ng ating bida gamit ang kanyang espada na dahilan ng kanyang pag-atras ng ilang hakbang. Sa isang mabilis na kilos, biglang binato ng ating bida ang kanyang espada sa kalaban pero hindi ito tumama sa halimaw. Dito natin makikita ang pagiging master strategist ni Eugene. Alam ni Eugene na wala siyang laban sa brute strength ng ogre. Kaya mabilis siyang umiwas at tumakbo patungo sa pinanggalingan ng halimaw. Dito natin nalaman na ang inakala ni Miriam na mintis sa paghagis ng espada ng ating bida ay direkta palang tumama sa dibdib ng misteryong lalaki. Walang oras para sa dula-dulaan. Sinusubukan ng misteryosong lalaki na tumayo. Ikaw, hindi ka isang paladin. Sigaw ng mage at nagsimulang bigkasan ng oras yun ng kanyang mahika. Hindi na siya hinayaan ni Eugene na matapos. Bago pa man lumabas ang mahika sa kanyang mga kamay, tinapos na siya ni Eugene. Ayon kay Galfredic, ang gintong panuntunan laban sa mga mages, patayin mo sila bago pa man sila makapag-cast ng mahika. At gaya ng inaasahan, nang malagutan ng hininga ang caster, bumagsak din ang dambuhalang twin-headed ogre. Sabi ko na nga ba? Itong mage ang nagkokontrol sa undead, hirit ni Miriam habang itinuturo ang isang black magic tool. Isang kagamitan na kayang kontrolin ng mga undead. Dito na pumasok ang matalas na isip ni Eugene. Hindi lang ito basta raid, isa itong malalim na konspirasyon. Naniniwala ang ating bida na ang tauhan ni Archibald ang nagpadala ng Dark Mage sa loob ng dungeon. Isang matapang na hakbang dahil ang pagbuhay sa mga patay na monsters ay mahigpit na ipinagbabawal ng Central Church ng Kingdom of Kalar. Isang pagkakamali na pwedeng gamitin ng royal family laban kay Lady Essendra. Aalamin ko kung sino ang nasa likod ng pangyayaring ito, wika ng ating bida. Gaya ng napagkasunduan, kumatok si Eugene ng 3 beses upang pagbuksan siya ng mga kawal sa labas ng dungeon. Si Sir Eugene, buhay siya. Buksan ang gate, wika ng mga kawal, isang malaking sampal sa katotohanan. Nagulat ang duke, nakabalik na ang ating bida kahit 2 araw pa lang nakakalipas at higit sa lahat, bitbit pa nila ang 100 na bangkay ng mga halimaw. Ang mga loot ay naiwan sa harap ng castle, wika ng ating bida. Humiling din ito ng manggagawa para sa kanyang estate sa kanyang pagbabalik. Kalokohan! Ang unang sigaw ng duke, dahil sino ba naman ang maniniwalang matatapos ang dungeon raid sa loob lang ng 2 araw? Pero nang ibulong ng butler ang katotohanan, napatulala na lang si Duke Edric. Dito na pumasok ang matinding realization ni Duke Edric.
Inakala niyang isang baliw lang si Eugene, pero mali siya. Napagtanto ng Duke na hindi ipinadala ni Essendra si Eugene para lang sa maliliit na plano. Ipinadala niya ang halimaw na ito para tuluyang tapusin ang labanan sa loob ng pamilya. Sa madaling salita, si Eugene ang naging ultimatum na nagpabagsak sa lahat ng political schemes ng mga kaaway ni Essendra. Sa halip na mainis, humagalpak ng tawa si Duke Edric. Ramdam niya ang matinding ginhawa dahil sa wakas, tapos na ang gulo. Ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Sigaw niya, sabay pakiusap na sabihin kay Essendra na ang kanyang mapagmahal na kapatid ay tumulong ng husto sa abot ng kanyang maitutulong. Isang classic move para mapunta sa panig ng nananalo. Walang problema, tugon ng ating bida. Pero maging si Miriam ay hindi napigil ang mapailing, halata raw masyado ang iniisip ng Duke. Napakaingay ng buong palasyo. Mga kabalyero, para sa inyo ang handaang ito, masayang wika ni Lady Essendra. Ang mga kabalyero ni Essendra ay hindi magkamayaw sa pagkukwento kung paano nila pinahiya ang kampo ni Gabriel. Hindi lang victory ang dala ni Eugene, dala rin niya ang mga kabalyero ni Gabriel bilang mga bihag. Isipin nyo, sinubukan silang galitin ng mga tauhan ni Gabriel, pero isang 3-on-3 match lang ang hiningi ni Galfredic at boom. Knockout silang lahat, si Lady Essendra lang ang tanging lehitimong tagapagmana. Sigaw raw ni Galfredic habang nagtatawanan. Tuwang-tuwa si Essendra, para sa kanya, ito ang pinakamasayang balita na narinig niya. Dahil dyan, cheers, wika nito. Pero sa gitna ng selebrasyon, napatigil si Essendra nang mapansin niya ang ating bida. Si Eugene, ang tunay na bida ng gabi, ay tahimik lang na nakaupo sa isang sulok, malayo sa ingay. Bakit parang hindi siya nag-e-enjoy? Siya pa naman ang main character sa kasayahang ito, bulong ni Essendra sa kanyang sarili. Hindi niya alam, habang ang lahat ay nagkakasiyahan, si Eugene ay nakatingin na sa susunod na target. Sa isip niya, nangingibabaw ang isang mahalagang tanong, kung hindi alam ni Duke Edric ang tungkol sa Dark Mage, sino ang may lakas ng loob na magpasok ng ganoong klaseng panganib? Dito natin makikita ang talas ng instinct ni Eugene. Ang reaksyon ni Duke Edric ay totoo, natatakot siyang kalabanin ang kanyang mga kapatid kaya hindi niya ginagalaw ang dungeon. Ibig sabihin, ang kalaban ay hindi lang basta tuso, kundi high-rank ang na tao sa loob ng pamilya. Sinabi ni Eugene sa sarili niya, kung hindi si Edric, si Sir Gabriel at, dito naputol ang kanyang hinala nang lumapit si Essendra kay Eugene para magpasalamat. Ginawa mong madali ang lahat para sa akin. Papuri niya. Di ba nga natanong mo dati kung tinatawag akong baliw ng mga tao, wika ni Eugene? Huwag ka naman ganyan, natatawa ang tugon ni Essendra. Dahil sa ginawa ni Eugene, tiklop na ang mga kapatid ni Essendra, maging si Edric ay wala nang magagawa kundi sumunod. Pero hindi pa puri ang habol ng bida natin. Tinanong niya si Essendra tungkol sa isa pang kapatid, si Alera. At dito na lumabas ang impormasyon. Ayon kay Essendra, si Alera ay sunod-sunuran lang kay Gabriel, pero may bitbit itong dalawang misteryosong mages. Isang bishop na nakulong at tumakas. Kasalukuyang nagtatago sa Marquis household. Hindi nito alam kung saan sila nanggaling pero magmaster at disipulo sila. Nang tanungin ni Eugene kung gaano katapat si Alera kay Gabriel, sinabi ni Essendra na bata pa lang ay magkakampi na sila. Sa sobrang loyalty ni Alera, pati ang sarili niyang asawa ay pinadala niya para magsilbi kay Gabriel. At ang pangalan ng asawang yun, walang iba kundi si Sir Andre. Dito na nag-connect ang lahat para kay Eugene. Tinanong ni Eugene si Essendra, anong gagawin mo kapag itinanggi nila ang kumpisal ni Balmond? Kampante ang lady, alam niyang kahit tumanggi sila, ang mga nobles ay magdududa na, at kapag pinilit ni Gabriel na maupo sa trono, tatatakan siyang traidor ng buong kaharian. Pero para kay Eugene, hindi sapat ang political pressure. Kailangan niya ng isang confirmatory strike para mahuli ang mga totoong may akda ng kaguluhan. Sa gitna ng usapan, nagbigay si Eugene ng isang napaka-misteryosong instruksyon. Sabihin mo ito kapag nakaharap mo sina Gabriel at Alera, patay na ang mage sa dungeon. Nagulat si Essendra, hindi niya maintindihan kung anong koneksyon nito sa kanilang plano. Pero maliwanag ang utos ni Eugene, ito ay isang reaction test. Kung ang dalawa ay magpapakita ng kahit katiting na gulat o takot, doon na maseselyohan ang kanilang tadhana bilang mga mastermind sa likod ng bawal na mahika. Ikaw lang ang dapat makaalam nito, wika ng ating bida.
Lalong lumalalim ang laro. Matapos marinig ang babala ni Eugene, napatitig na lang si Essendra sa kawalan. Sina Gabriel at Alera, ang mga hayop na yun. Hindi niya akalain na ang sarili niyang kadugo ay may kinalaman sa Dark Mage sa dungeon. Pero alam ni Essendra, hindi nagsasalita si Eugene nang walang rason. Sa bawat bulong ng ating bida, may kapalit na aksyon. Sabihin mo sa akin, Eugene, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, pangako ng lady. Dito natin makikita ang pagtitiwala ni Essendra sa tanging taong nakakabase sa dilim. Samantala, sa labas ng palasyo, nagsisimula ng magtipon ng tunay na lakas ng House Archibald. Mahigit 800 lords at mga kabalyero ang tumugon sa panawagan. Nagngangalit ang lahat dahil sa balita tungkol sa mamamatay tao at sa banta ng royal family. Para sa kanila, isa lang ang solusyon, kailangang maupo ni Essendra bilang marquis. Ang karangalan ng kanilang pamilya ang nakasalalay dito. Ang mensahe ay malinaw, ang pamilya Archibald ang dapat maghari, at sino mang tumalikod sa kanila ay haharap sa kanilang pagbagsak. Ito rin ang magbibigay ng magandang oportunidad sa mga lords para magpakitang gilas. Dito natin makikita ang lawak ng impluwensya ni Essendra. Suot ang kanyang nagniningning na armor, hinarap ni Lady Essendra ang 800 lords at mga kabalyero na tumugon sa kanyang tawag at nagpasalamat. Narito kami para magbigay pugay sa iyo Lady Essendra, hiyaw ng mga kawal. Pero bago pa man magsimula ang talumpati, hindi maiwasang magtsismisan ng mga kabalyero at lord sa paligid. Sino yang nasa tabi ni Lady Essendra? Tanong ng isa. Nang malaman nilang si Eugene ito, ang halimaw na mag-isang tumapos sa garin sa dungeon, isang lord ang ayaw maniwala. Biniro pa ito ng kausap niya na mabagal siyang makasagap ng balita. Pero hindi pa rin ito kumbensido, baka raw lover lang ito ng lady. Ngunit natahimik ang lahat, sa sandaling nagsalita na si Lady Essendra. Sa ilalim ng simbolo ng White Rose, binitawan ni Essendra ang killing blow laban sa kanyang kapatid. Inilantad niya na si Gabriel ay protektado si Andre, ang mastermind sa likod ng killer na si Balmond at ang nagtangkang nakawin ng Vimos Mines. Paano natin ituturing na tagapagmana ang taong lumilikha ng ganitong kaguluhan? Sigaw niya, isang napakatapang na deklarasyon, sino mang sumama sa kanya ay makakamit ang kaluwalhatian at ituturing mga bayani ng House Archibald, pero ang mga tatalikod ay huhusgahan kasama ng mga traidor. Matapos ang talumpati, nagsimulang maghiyawan ang mga tagasunod ni Lady Essendra. Dumating na ang isa sa pinakamalakas na suporta ni Essendra, si Duke Edric. Pero imbes na seryosong usapan ng bumungad, isang warm greeting ang samalubong sa lahat. Sister, nandito na ako. Masayang bati ni Edric. Magandang umaga Sir Edric, bati ng ating bida. Kinamusta naman ito ni Edric dahil 10 araw na ang nakakalipas ng huli nilang pagkikita. Alam nating lahat na hindi naman ganito kasweet ang Duke noon, kaya naman hindi napigilan ni Essendra na asarin ang kanyang kapatid. Sabi niya, mukhang dahil lang kay Eugene kaya naging ganito kabait si Edric. Pero ang Duke, mabilis ang depensa. Misunderstanding yan. May respeto rin ako sa'yo. Sabay akbay kay Eugene para ipakita sa lahat kung gaano sila ka-close. Dito na tuluyang niyanig ang isipan ng mga kabalyero at lord sa paligid. Nang makita nilang tinatrate ni Edric si Eugene na parang sarili niyang kapatid, lalong tumaas ang tingin nila sa ating bida. Ang mga dating nagdududa kung totoo bang mag-isa niyang nilinis ang dungeon at pumatay ng mga wyvern. Ngayon, tiklop na. Kinumpirma ng mga saksi ang mga bangkay na nakita nila. At dito pumasok ang isang matinding realization ng mga lords, hindi inilagay ni Eugene ang mga achievements niya sa sulat dahil ito raw ay isang loyalty test. Hindi masamang ideya na makipaglapit sa kanya, wika ng isang lord. Baka ibig mong sabihin, gusto mong subukang makipaglapit sa kanya, biro ng isa. Usap-usapan din na kapag naging marquis si Lady Essendra, siguradong si Sir Eugene ay tatayo sa tabi nito. Iba na talaga ang aura ni Eugene. Sa gitna ng dambuhalang hukbo, maririnig mo ang mga lords na nagkakandara pa para makisipsip. Si Baron Beyegalan, todo kwento na parang bestie na sila ni Eugene noon pa. Maging si Miriam, tawa ng tawa, tignan mo sila, sir. Gusto nilang kumonekta sa'yo dahil alam nilang ikaw ang magiging kanang kamay ni Essendra. Pero ang bida natin, kalmado lang. Para sa kanya, hindi importante ang kasikatan. Ang mahalaga ay maupo si Essendra bilang marquis para makumpleto na ang kanilang deal.
Isang tunay na propesyonal. Samantala, sa kabilang dako ng peninsula, doon na tayo sa kampo ng mga kontrabida. Ramdam mo ang amoy ng pawis at kaba sa loob ng palasyo ni Lord Gabriel. Bakit wala pa ring balita? Sigaw niya. Ang mage ay nawawala pa rin sa paghahanap sa kanyang master. Hindi nila alam na ang master na yun at ang kanilang plano ay literal nang nabaon na sa lupa dahil kay Eugene. Nakiusap raw ang mage na patagalin ang laban hanggat makakaya. Dito na inilantad ni Gabriel ang kanyang maruming laro. Ang pakay ni Gabriel, gamitin ang Blood Shadow faction para kontrolin ang mga undead at takutin ang Marquis Estate. Tapos, lilitaw si Sir Andre para talunan ang mga undead at hirangin bilang bayani para makuha ang tiwala ng lahat ng vassals. Ang buong kaguluhang nangyari sa nakalipas na 6 na buwan, ang pag-atake ni Balmond at ang pressure kay Edric, ay planado lahat. Isang napakatalinong plano para sa trono, pero may isang pagkakamali silang hindi inaasahan, at si Eugene yun. Galit na galit si Gabriel dahil hindi niya matanggap na ang silver mines na inaasahan niya at ang dungeon na restricted ay nakuha ng isang knight na hindi niya man lang kilala. Ngayong nasa border na nila ang army ni Essendra, wasak ang lahat. Sa loob ng palasyo ni Gabriel, nagliliparan ang mga flower vase sa tindi ng galit at kaba. Mahigit 70% na ng mga nobles ang kumampi sa kanya. Sigaw ni Gabriel. Alam niya ang katotohanan, sa oras na may lumitaw na traidor sa loob, babagsak silang lahat ng mas mabilis pa sa kidlat. Pero sa gitna ng kanyang pagpapanik, biglang sumulpot si Sir Andre. Gamit ang kanyang mabulaklak na dila, pinalakas niya ang loob ni Gabriel. Sabi niya, si Gabriel lang ang tanging leader na magdadala sa kanila sa kasaganaan. Isang pagkakataon daw ito para makalabas sa anino ni Essendra. At heto ang mas nakaka-curious, sabi ni Elera, kailangan lang daw maging pasensyoso ni Gabriel. Dahil sa oras na pakawalan na nila ang huling alas, siguradong aatras ang hukbo ni Essendra. Gagawin kitang marquis kahit anong mangyari, ikaw lang ang tinuturi kong kapatid, wika ni Elera. Pero habang nagpaplano sila, ang mage ay nasa kailaliman ng dungeon. Hinahanap ang kanyang master na pinatay na ng ating bida. Habang nagmumura dahil hindi niya mahanap ang kanyang master at siya lang ang gagawa ng plano. Nalaman natin ang kanyang pakay, ang incense part lang daw ang nawala, pero kailangan pa rin nilang ituloy ang plano. Handa siyang magsakripisyo kahit ng sariling braso para lang mapakawala ng kanilang secret weapon. Pero sa gitna ng kanyang pagmuni-muni, may naramdaman siyang papalapit. Sino ang bisitang ito sa gitna ng dilim? Walang puwang para sa pagkakamali. Habang papasok sa kailaliman, isang seryosong babala ang ibinigay ni Galfredic kay Partek. Alam nilang may isang disciple ng mage na nagtatago sa paligid. Ang utos, napaka-simple pero malupit, patayin mo siya bago pa siya makapagsalita. Sa mundong ito, ang isang mage na nakatapos ng kanyang mahika ay katumbas ng isang buong hukbo. Hindi na mahalaga kung anong faction sila galing, ang mahalaga ay hindi na dapat sila mabuhay. Pero mukhang nahuli na sila ng konti. Sa isang madilim na sulok, ang mage ay kasalukuyan ng bumubulong ng kanyang itim na mahika. Sa isang iglap, naramdaman ni Galfredic ang panganib. Pinahinto ang lahat, signal niya, pero huli na. Natapos na ng mage ang kanyang mahika. Isang dambuhalang skeleton na may dambuhalang bibig at matatalim na pangil ang biglang lumitaw sa itaas. Sa taas natin. Sigaw ni Galfredic bago pa man bumagsak ang halimaw na yumanig sa buong paligid. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.